ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa aklat na sinulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. At inyong maalala, mga kapatid, ay 2 beses nagpunta si Pablo sa mga taga-Efeso, second missionary journey, third missionary journey, at doon sa ikatlong pagbisita niya, napakatagal. No? Siguro ito na yung pinakamatagal, at least as far as we know in the Bible, for 2 years ay nagpagal dito si Apostol Pablo sa iglesyang ito. At tayo ay nasa chapter 1, at dito nakikita nga natin, tinitingnan natin, una sa lahat, yung pagbati ni Pablo, nakita na natin yan. And then yung mahabang, parang inaway papuri sa ating Panginoon na from verses 13 at hanggang sa huli, verse 14. Natapos na natin at nakita natin na yung triune perspective, yung tatlong persona ng Diyos, ang pinuri ni Pablo rito. No? The electing or the predestination, the choosing of the Father, then nakita natin, the Son redeeming, tinligtas tayo ng anak at binigyan pa ng mana, yung redemption and inheritance. At ngayong umaga, titingnan natin yung ikatlo. Walang iba kundi ang banal na Espiritu naman. At ito yung makikita natin, verses 13 to 14, yung huling bahagi ng napakahabang pangungusap na ito, second longest sentence in the New Testament after Colossians. Basahin natin ito, verses 13 na tayo to 14. Sa Kanya, that is, in Him, in Christ, sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya, ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng Kaniyang kalawalhatian. At tayo muna yung manalangin bago natin pag-aralan ang Kaniyang salita. Manalangin tayo, mga kapatid. Our dear Heavenly Father, tunay nga, ang aming kaligtasan ay gawa ninyo, Father, Son, and Holy Spirit. At dalangin namin, higit naming ma-appreciate, higit naming hangaan ang dakilang gawain na ito. And as we have seen, the Father's love through our election, the Son's love through our redemption, ngayon nawa, ipakita nyo ang pagmamahal din ng banal na Espiritu sa Kaniyang pagtatatak at bilang katibayan ng aming kaligtasan. Sa pangalan po lamang ng aming makapangyarihang tagapagligtas, ito po ang aming mga dalangin. Amen. Alam ng marami sa inyo kung ano ang pinakapaborito kong sports, no? At alam niyo naman, napakahilig tayo sa ito yung parang binigay ng Panginoon na libangan or recreation na paborito ko, ano, yung sports. At wala nang iba pang of course, marami akong hilig na sports, pero ang pinakatalagang gusto ko ay itong tinatawag na soccer or football. Now, alam nyo ba, noong 2022, sa tinaguriang Champions League Finals, no, ito yung pinakahuling laro ng tinataguriang most prestigious club competition in the world. No? Parang World Cup ito ng mga football clubs sa Europa. Ang tawag dito ay Champions League. At ito'y gaganapin sa France, sa Paris, sa France, at maglalaban ang napakahiganting koponan, yung tinatawag na Liverpool from England and Real Madrid from Spain. At nung sila ay maglalaban na, handang-handa na, papasok na sila sa stadium, nagkagulo. Halos nagkaroon ng riot. Kasi libu-libong mga fans na manunood sana galing pa sa ibang bansa ay hindi makapasok. Bakit? Kasi ang haba ng pila at hindi makilala o hindi tanggapin sa ano matawag doon, takilya, yung pasukan, hindi tanggapin yung ticket ng maraming mga fans. Bakit? Ano nangyari? Well, ayon sa account, hinahanap nung kanilang mga sophisticated scanner, di ba ngayon, scanner ng kalimitan, QR codes and so on. Now, yung mga ticket, dapat daw merong hologram at merong mga nakaangat
na mga tatak, raised seals. Ano? Again, I'm just trying to imagine. Hindi ko rin naman ito nakita. Pero dapat daw may raised seal, may hologram, at yun yung babasahin nung kanilang mga scanner. At dahil dito, halos nag-riot. Libu-libong mga fans ang na-disappoint. Ayon sa account, merong nagbayad ng thousands of dollars sa isang ticket na hindi pinapasok. So, nakakalungkot na pangyayari. Alam nyo, napakahalaga ng mga tatak, no? Napakahalaga ng mga seals, maging sa pang-araw-araw nating buhay. No? Napakahalaga nito, yung mga tatak, yung mga seals na tinatawag, pero lalong higit sa spiritual na buhay. Alam ba nyo na meron ding tatak na spiritual, na ang tatak na ito ay nasa mga mananampalataya lamang. Ayan ang titingnan natin ngayong umagang ito. No, dahil gaya nga na nakita natin, pinili tayo ng Ama, hinirang tayo ng Ama, tinubos tayo ng Anak. Ano naman ang role ng Banal na Espiritu sa ating kaligtasan? At yan ang titingnan natin na may kaugnayan sa pagtatak, pagbibigay o bilang tatak na mula sa Diyos. Pag pinag-usapan ng Banal na Espiritu, tayong mga Reformed believers, parang hindi natin masyadong, kumbaga, hina-highlight. Siguro out of reaction or overreaction sa Pentecostal movement or charismatic movement na masyado ang emphasis sa Banal na Espiritu at mga kaloob ng Banal na Espiritu, parang nagkaroon tayo ng pagminsan, I hope not, palagi, overreaction na parang hindi natin masyadong pinapansin ang paggalaw ng Banal na Espiritu. Now, of course, napakaganda ng pag-aaral natin sa Book of Acts na sinisiris ng ating kapatid kasi those are the acts of the Holy Spirit. So, napakagandang pag-aralan yon. At dito nga, makikita rin natin yung vital role of the Spirit in our salvation. Merong mahalagang gagampanan ang Banal na Espiritu. Kaya ang mensahe na gusto nating makita ngayong umaga ay ito, na tayo ay maalala natin at humanga tayo that we marvel at the indwelling of the Spirit sa atin bilang ating seal, tatak, at guarantee, katibayan. Ito naman ang ginampanan at ginagampanan ngayon ng Banal na Espiritu. Siya'y nananahan sa atin bilang ating tatak at katibayan. So una sa lahat, tingnan natin yung blessing of the seal, yung pagpapala na may tatak tayo ng Banal na Espiritu. Verse 13 yan, mga kapatid. No? Tingnan natin. In Him, in Christ, at ating na-emphasize na ito, yung kahalagahan ng in Him, with Him, yung pagiging kaisa ni Kristo, yung tinubos ni Kristo. Tayo, in Him, you also, sabi diyan, pansinin natin, yung mga ginamit diyan ng mga salita, when you heard the word of truth, of course, the word of truth, referring to the gospel. At siguro, in contrast to the false gospels na mga kumakalat. Yung narinig nyo, the word of truth. Hindi ito peke, tunay ito na ebanghelyo. Ano nangyari? You heard the word of truth at nilinaw pa, the gospel. Ang magandang balita of your salvation. Ito yung ginamit ng Diyos. Yung magandang balita. So you heard, tapos ano nangyari? And believed in Him. You trusted in Christ. At sana ito yung nangyari sa lahat sa atin. Nakarinig tayo ng magandang balita at ating inakap, pinanampalatayanan, pinagtiwalaan ang ating Panginoong Jesus. Na kung nangyari itong dalawa na ito, ano nangyari? You also heard, believed, were sealed. Tinatakan with the promised Holy Spirit. At ito raw, verses 13 to 14, yung main verb, no, yung action word, dito, yung main verb, ay yung salitang sealed o tinatakan. No, ito yung emphasis. Natatakan kayo. You were sealed. Now, ano ba yung sealed na ito? Alam niyo naman, noon at hanggang ngayon, mahalaga itong mga selyo or mga tatak, no? Nung unang kapanahunan noon, wala pa naman mga barcode, QR code, mga kung ano-ano high-tech equipment,
Pero yung tatak, napakahalaga. No? At ito ay senyas o tanda na pag-aahari ng isang tao, yung may tatak. No? Ito yung parang pagpapahayag, akin ito. No? O kaya galing sa akin ito, kung sulat, yung tinatakan. In fact, yung mga official documents nun ay may tatak. At hanggang ngayon naman, di ba? Meron tayong tinatawag na notaryo. No? Di ba pag may notaryo yung isang papeles, alam natin ating kapatid na lawyer yan, ano? Eh di ba yan ay, anong gagawin dyan? Di ba meron niyang bakal na, alam mo tawag doon, yung, di ba? Yung, di ba, yung pag, ano nun, pag tumama doon, ano? Ayun yun. Ay ganoon din ng unang panahon. Meron din silang tatak. In fact, kung inyong maalala, si Pilato, nung inilibing na ang ating Panginoong Jesus at tinakpan ng bato, ano yung inilagay doon? Naalala nyo, no? Matthew 27, verse 66, tinatakan yun ng tatak ni Pilato. Para ibig sabihin, ito'y sinara dahil sa akin. Ako yung hari dito. So, yung pagtatatak, apat ang pwedeng maging ideya sa pagtatatak. Ano? Pwede itong sign of security. Security, una sa lahat, ano? Na ito'y secure ang isang bagay. And so parang pwede natin sabihin, ang mga mananampalataya ay sinecure. May tatak ito. So secure dito, parang nga yung bato, ano? Huwag niyong buksan. Secure dito. Pero ito, sinecure tayo ng banal na espiritu. Pwede rin daw na authentication, no? Parang nagpapakita na ito'y genuine product. No, for example, even yung mga lalagyan daw ng wine at even yung mga wine hanggang sa kapanahunan naman natin, 'di ba? Yung mga bote o yung mga lalagyan, may mga seal 'yan. No, may tatak 'yan. And so ito ay pwedeng sign of authentication and genuineness. No, yung 2 and 3 na kahulugan. And so nagpapakita ito na kung tayo may tatak ng banal na espiritu, ay tunay tayong mga mananampalataya. No, hindi tayo peke. No, 'di ba? Nasa atin. May tatak tayo. Kaya siguro pag minsan, di ba pag may namit kang isang tao, tapos nagpakilala, Kristiyano siya, pag minsan medyo ramdam mo na no? Habang nag-uusap kayo, parang meron kang, you feel something. No, again, we're not saying na para tayong 100% correct. No, minsan nagkakamali rin. Pero minsan alam mo, no, you feel the same pag may namit ka na isang mananampalataya. But finally, at sabi din ng mga commentators, baka ito yung pinaka-emphasis, the other meaning of the tatak or the seal is identification of ownership. Na akin ito. Kaya may tatak ito No, at kahit naman tayo, di ba, nung una pa, uso pa yung mga libro, yung hard copies ng mga libro, mahilig sa amin ay merong naglalagay agad ng pangalan. No? At yung iba sa amin, merong pang rubber stamp, tatak din. Na itong librong ito ay sa akin. And so parang ganun ito, mga kapatid. God, the triune God, seals, tinatatakan ang bawat mananampalataya ng banal na espiritu. Mismong ang ikatlong persona ng Diyos ang itinatatak o ibinibigay bilang tatak sa isang mananampalataya. At ito ay ayon na rin sa ating talata, the promised Holy Spirit. Nakita niyo yun, mga kapatid? No, hindi ito parang naisip na lang, no? Na, okay, sige na, tatakan natin. Kundi ito ay plano na ng Diyos. Nakasama sa plano niya, yung paghirang from the foundation of the world, nakita natin yan, nakita rin yung pagdating ng anak, redemption, pero kasama sa plano, na lahat ng mga ililigtas ay tatatakan ng banal na espiritu. Saan natin makikita yan? Sa Old Testament, isang example lang, sa Ezekiel 36, familiar passage sa atin, verse 26 and 27, ang sabi dito ng propeta Ezekiel, and I, Yahweh, will give you a new heart. Di ba? So ito, new covenant, ano? A new heart, a new spirit. A new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit. I will put my spirit within you. Grabe, no? Pinangako na
I will put my Spirit within you. At dahil dito, and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. So, hundreds of years ago, dahil bahagi na nga ito ng plano ng Diyos, mahihirang ako ng bayan. Ang anak ay darating para tubusin sila sa krus ng Kalbaryo at para markahan ang aking mga anak. I will put my Spirit within you. And John 15 verse 26 sa New Testament naman, just one example. But when, sabi ng Panginoong Jesus, bago siya ipako sa krus on that night, on the eve of His crucifixion, but when, sabi ng Panginoon, the Helper, the Comforter, the Advocate, walang iba kundi ang Banal na Espiritu, when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, nilinaw niya, the Spirit of truth. You believe the truth? The gospel of truth? Bakit? The Spirit of truth ay ipapadala sa atin, who proceeds from the Father, and He will bear witness about me. So, bago pa mamatay ang Panginoon, planado na. No, so hindi ito parang kumbaga ad hoc na parang muddling through kung ano na lang yung mangyayari ay yun ang gagawin ng Panginoon. Pinlano lahat ito ng Diyos. At kasama rito ang pagpapadala ng Banal na Espiritu. At pag tayo ay tinatakan at natanggap natin ang Banal na Espiritu, parang sinasabi ng Panginoon sa iyo at sa buong mundo, He or she is mine. Sa akin itong taong ito, akin siya. Hindi siya kay Satanas, hindi siya sa mundo. Akin na ang tao na ito. At magpakailanman ay akin siya. So anong application nito, mga kapatid? Anong implication nito sa atin? Sana talagang mamangha tayo. Yan ang ating pakay. Hindi ng pakay ni Pablo sa mga taga-Efeso na mamangha tayo. We marvel that we gaze with appreciation, that we, rejoice that our very seal, imagine yung tatak na ibinigay sa atin. No, di ba pag minsan tinatatakan ka, rubber stamp, pumasok ka sa isang event, lalabas ka lang, pag pasok mo ulit, pero bago ka pumasok, kailangan may tatak, rubber stamp. Maraming tatak sa mundo na ito. Maraming, gaya ng ating nakita. Pero imagine, yung tatak natin is nothing less, none other than the third person of the Trinity. Yun ang tatak natin. Ay meron pa magiging mas maganda sa tatak na ito? Well, sabi ng theologian John Frame sa kanyang systematic theology, ang ganito, and I quote, the general distinction, sabi niya, between the three persons in the works of creation and redemption is that the Father plans, the Son accomplishes, and the Spirit applies. No? Ang ganda, di ba? The Father plans. In a way, yung predestination, election, the Son accomplishes. Siya yung gumawa ng kaligtasan natin. Pero sino yung nag-a-apply? Again, nakita natin yan sa Book of Acts. No? Now again, we're not saying na compartmentalize yan. Ano? Na yung Father ito lang ginawa, yung Son ito lang. We know that the whole three persons of the Trinity work in all things together. Pero merong emphasis sa kanilang mga naging role sa ating kaligtasan. At alam nyo, ang kaloob sa atin ng Diyos bilang tatak at regalo. Acts 11. Ayan, basahin na natin sa Acts 11, verse 16. And I remembered the word of the Lord, how He said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. If then God gave the same gift, it is si Peter, referring to the conversion of the Gentiles, by the way, Cornelius, no? If then God gave the same gift, yung sinabing we were baptized with the Holy Spirit, then then God gave the same gift to them as He gave to us when we believed in the Lord Jesus Christ. Who was I that I could stand in God's way? Mansinin natin, tinawag yung baptism of the Holy Spirit. And again, sabi ni John Frame,
The initial regeneration is sometimes called in Scripture the baptism of the Holy Spirit. So lahat ng mananampalataya, lahat ng ipinanganak magmuli, regenerated, baptized by the Holy Spirit. Lahat tayo, walang exempted. Kung tunay tayong mananampalataya, it's a gift. Kaloob ito. Hindi ito bayad. Hindi ito nagtrabaho tayo, sinweldohan tayo. Kundi gaya din ng ating kaligtasan by grace alone, by faith in Christ, the gift, the Holy Spirit. And so don't belittle, mga kapatid, the role of the Spirit in our lives. Sana makita natin, napakahalaga ng banal na Espiritu. Siya yung nag-a-apply at gumagalaw ngayon sa ating kalagitnaan. Be thankful for our seal. Maging mapagpasalamat tayo sa tatak na ito. Para yung isang mahirap na estudyante, akala niya hindi na makakapag-aral sa college, wala silang pera, pero lo and behold, bigla siyang nakatanggap ng scholarship, nakapag-aral sa isang pinakamagandang universidad. At tuwing titingnan niya yung ID niya, di ba, pag estudyante ka, may ID ka, no? Tuwing papasok ka sa eskwelahan at lalagay niya na yung ID, napapangiti siya. No, kasi estudyante siya. Kala niya hindi na pwede makapag-aral. Kala niya hindi niya kayang maarok yung makapag-aral doon sa school na yon. Pero tuwing titignan niya yung ID niya, kitang-kita niya, estudyante siya. I belong. I have the seal. Palagi ko itong dala. I am a student in this university. At sana ito rin ang maramdaman natin. Tayo yung mahirap na undeserving sinner. Tayo yung hindi dapat bigyan ng kaloob. And yet, dala natin yung tatak. We should be thankful always. We are the temple of the Spirit. Not only be thankful, not only marvel at this work of the Spirit, but be proud of our seal. Be proud of our seal. Di ba yung mga nakapasok sa isang school, lalo na yung nakagraduate na, di ba, tuwan-tuwa sila pag meron silang t-shirt, at lalo na yung iba, yung may pera. At nung una, yung mga kaklase naming iba, ilan lang naman, na-order pa sila dahil siguro marangya sila, umorder pa nung tinatawag na college ring. I don't know kung meron dito may college ring, ano? Pero noon, talagang pagsuot mo yun. Aba, wow! Talagang, ano yan, ano? Parang, grabe. No, suot nila yan. At siguro habang buhay, palaging ano yan, kahit saan sila magpunta. They're so proud na yung may tatak sila nung universidad o school na yon. At sana tayo rin, huwag nating ikahiya ang ating pagiging mananampalataya. May tatak tayo no, ng pinaka-mainam na tatak. Hindi ng pinakakilalang universidad, hindi ng pinakakilalang korporasyon o kaya ay samahan sa mundong ito. We have the seal of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu mismo ang nakatatak sa atin. Many are called, but few are chosen. At isa kayo doon sa mga pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos, at ngayon ay tinatakan ng napaka-precious na tatak na ito. Subalit baka may kinakausap tayo ngayon na hindi tiyak, o kaya ay tiyak na alam niya na wala pa siyang tatak na ito. Hindi pa niya kinilala ang Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Sana naalala natin yung kababasa lang natin. Those who heard, di ba? Pero hindi lang sapat to hear the gospel of truth. They must believe. They must believe. And the way the Greek grammar was constructed, according to commentators, parang halos simultaneously nangyari ang mga ito. Believed, heard, believed, sealed. No? Yan ang halos sabay-sabay na mangyayari kung marinig natin at talagang nanampalataya tayo, instantly, we will also be sealed by the Spirit. And so ang aming paanyaya, ang aming hamon sa inyo, huwag na kayong mag-atubili, huwag na kayong mag-alinlangan, ano man yung pumipigil sa inyo. Baka may mga tatak na kayo inaasam-asam. Sana yung tatak ng na makamtan ko, ganito. Yung tatak ng aking sasakyan, ganito. Sana yung tatak ng aking damit, ganito. Baka ito yung mga plano natin, puro material. Sana makita natin, ang pinakamagandang tatak ay hindi nakikita ng mata ng tao. Ito ay nasa puso,
ng bawat mananampalataya. Nawa ito ang nasahin natin. O Panginoong Jesus, kayo po ang magligtas sa aking kaluluwa. Kinikilala ko ang aking pagiging makasalanan na wala akong madadala sa inyo para maligtas ang sarili ko. Ang Panginoong Jesus lang ang aking pag-asa. But then, finally and lastly, not only the blessing of the seal, but part of that seal and blessing is the blessing of the guarantee. No? Kasi yung seal na yan, the Holy Spirit, verse 14 na tayo, who, again, referring to the Spirit, no? The seal, the Holy Spirit, the gift from God, who is the guarantee. Katibayan, kanina sa Tagalog binasa natin. Guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Katibayan. Yung salita na yan, 3 times lang niyang ginamit sa New Testament. 3 times. The word arabon, guarantee, katibayan. Si Pablo, ang gumamit niyan 3 times. At alam nyo, palaging kakabit ng banal na Espiritu. The arabon, katibayan, the guarantee, pwede natin tawagin the deposit. No? Deposito. Kasi yung salita na yan, nanggaling yan sa mga Phoenician. No? Yung sa bandang, I think, northwest of Israel, yung coast, no? Sa Mediterranean, sa bandang norte, andyan yung mga Phoenician, mga traders ito. Mga mangangalakal. May mga barko sila, noted sila, known sila, na sa pagkakalakal, gamit yung mga barko nila. At ito yung ginamit nilang salita, kasi itong arabon, the Greek word arabon, is coming from that Phoenician word, means a deposit. Now, once na inaccept mo yung arabon, ibig sabihin, you will fulfill the whole contract. No, doon ang galing yan. No? Di ba, meron tayong ganyan, ano? Kunwari, may bibiling ka, gusto mong ipakita, minsan tawag dyan, earnest money, ano? O deposito. Kasi, seryoso ba itong buyer na ito? Talaga bang bibili niya? O sige, ito muna yung arabon. Bigay ko sa iyo, ano? So, parang sa kanila, parang kontrata yan. Na pag binigyan ka niyan, ay you commit to fulfilling the contract. And even in the modern Greek world, sa ngayon, sa ating kapanahunan, yun daw arabon ay ginagamit din sa pagbibigay ng engagement ring. No? Pag yung lalaki, seryoso, papakasalan kita, ang ibibigay, arabon, engagement ring. Ito ang ginamit na salita. And mga kapatid, kung iisipin natin, ito ay nakakagulat ito, na ang Diyos mismo ay ginusto at talaga nagbibigay ng deposito. No, hindi lang tayo tinatakan, ang tatak na ito ay parang deposito na rin. The Holy Spirit, the gift of the Spirit, assures us that the full inheritance will be ours. Na matatanggap natin yung binigay sa atin, yung the inheritance until we acquire possession of it. Well, ngayon, natatanggap na natin, pero hindi pa full. Ito yung already and not yet tension na ating nararanasan, no? Natanggap na natin. The Spirit is in us. And yet, so natikman na natin. And yet, so much more is still to come. In the meantime, ito pinigay sa atin bilang guarantee. And so, anong application ito sa atin, mga kapatid? Again, sana maging magpasalamat tayo sa rock solid, guarantee na ibinigay ng Panginoon. Alam, yung niresearch ko lang, ano ba yung pinakamalaking deposit ever na ibinigay o dineposito? And ayon sa ating faithful companion, ChatGPT, no? So take it or leave it, kung totoo man ito o hindi. But according to this, to the app, Elon Musk, when he bought Twitter, gave the largest deposit ever. Binigay niya ito, binili niya for $44 billion. Yung X na ngayon, no? Twitter, naging X ngayon. In 2022, to purchase that, ayon dito sa account na ito, Elon Musk gave $20 to $22 billion. Kalahati
in cash equity. No, yung sarili niyang cash na kanyang kinontribute. Sabi sa account, this is one of the largest personal cash down payments ever made for a single asset. One of the largest, di naman pala largest, but one of the largest ever. $22 billion. But you know, kahit yun, ay napakaliit kumpara sa guarantee o deposit na ibinigay sa atin. As if God's word is not enough. Kung tutusin, pwede sanang wala di ba? Pwede sanang sinabi ko na yan ang mangyayari. End of story. Say Diyos. God is not a man that He should lie. Hindi siya magsisinungaling. Pero para ipakita sa atin na tunay nga ang ating kaligtasan, para hindi tayo magduda sa kaligtasan ito, ano ang ginawa ng Panginoon? Ito ang tatak. Hindi lang ang tatak, ito na ang deposito. Nasa iyo na ang banal na Espiritu. How much? Well, yung mga iba, meron pa mang dadakila sa banal na Espiritu. Kung wala na, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also give us all things? And we can paraphrase or modify that verse. No, of course not na binabago natin ang scripture, but we can use the same Spirit. How shall we, or how shall He who already gave us the Spirit as seal and guarantee, how will He not also give us the full inheritance of our faith? How can He? Di ba? How can He? Binigay na ang anak. Binigay na ang banal na Espiritu. Meron pa bang mas mataas doon na pwedeng ibigay ang Ama? Di ba? Sabi nga nila, no-brainer ito. Hindi mo na kailangang isipin ng malalim. Napakaklaro nito. And so, sana, not only being thankful, may we also be joyfully confident of our future. No one can separate us from the love of God. Bakit? Kasi nga, ito yung mga ginawa na ng Diyos para sa atin. How can anything separate us from the love of God? Neither height nor depth, things present nor things to come, powers, principalities, no one can separate us. Why? The Son was given up because He so loved us. The Spirit has been given as the gift and seal and guarantee. And what should be the result? Paulit-ulit, in fact, 3 times sa eulogy na ito, to the praise of His glory. Not to our glory. Hindi para magmayabang tayo. Hindi para ipagyabang na parang college ring, eto na ako, nakagraduate ako sa magandang universidad. Kundi para purihin ang kaluwalhatian ng ating Diyos. Let us praise the Holy Spirit for the work na ginawa niya sa atin. Pero not only the Holy Spirit, but the triune God. That's the whole point. Kasi from beginning, naalala niyo yung first word ng napakahabang 200-word Greek word na to, blessed, praise God. Yung panghuli, to the praise of His glory. So merong parang inclusio, yung simula at yung dulo ay simula at wakas ay parehong papuri. At ito ang pakay dito ni Pablo para purihin natin ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Ang ating kaligtasan from beginning to end is all about our triune God. And so in summary, nakita natin mga kapatid, the Holy Spirit, the third person of the Trinity, is our seal and guarantee of our salvation. Alam nyo, pagdating sa tatak o selyo, isa sa mga naging kilalang tatak ay yung tinatawag na Red Seal system ng Japan. Yung pulang tatak ng sistema na nung mga 1500 to 1600 ay ito ay isinagawa nung tinatawag na Tokugawa, parang shogun na tinatawag. Ito yung mga ruler sa Japan, Tokugawa ang pangalan nito. At itong Red Seal na ito, ang tawag sa Japanese ay Shuinjo, Red Seal, na ito'y ginagamit doon sa mga barko na inaalaw ng shogun o ng hari na mag-trade.
no, mag-trade. Kasi kung wala kang tatak na ganun, bawal kang mag-trade. Pero hindi lang yun, yung daw seal na yun ng Tokugawa is also a guarantee of protection doon sa mga barko na merong tatak na itong pula na tatak na ito. Kasi yun daw mga pirata, pag nakita nila yung tatak na yun, iiwasan na nila yung barko na yun. Bakit? Kasi alam nila, the whole power of the Tokugawa shogun or dynasty is behind that ship. Na pag ito ay kanilang inatake, ay para nilang kinalaban yung mismong hari. At alam nyo, mga kapatid, mas matindi yung seal na ating tinanggap. It's not a red seal of a shogun or a emperor out there, kundi ito ang tatak mismo ng Panginoon Diyos. And so sana sa oras na ito, anuman yung mga pagsubok na maaaring dala natin, anuman yung mga iniinda natin na maaaring mga problema sa ating buhay, anuman yung mga uncertainty na maaaring kinakaharap natin, anuman yung maaaring mismong mga bagay na bumabagabag sa ating buhay ngayon. Sana makita natin, kung tunay kang mananampalataya, kung tunay kang naki Jesucristo, in Him paulit-ulit, you have the Holy Spirit. The gift of the Spirit ay nasa inyo. Walang bagay na hindi natin kayang gawin. We can do all things through Christ who strengthen us, but also through the Spirit that indwells in us. Sana ito ang ating maging encouragement, itong magpalakas sa atin sa umagang ito, maging tapat tayong maglingkod sa Diyos, knowing na Kanyang ibinigay na ang pinakamahalagang kaloob para sa atin. At gaya nga ng sinabi dito ni Pablo, to the praise of His glory. And so praise Him, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Manalangin tayo mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga nakita namin ang kadakilaan ng kaligtasan na dito po ay inilahad sa amin ni Apostol Pablo. Kayo po ang aming Ama na siyang humirang bago pa matatag ang sanlibutan. Kayo po ang aming Diyos na Panginoong Jesus, na siya ring bumaba sa lupa upang kami ay iligtas. At ganoon din, ang banal na Espiritu, kayo po ang ngayon ay kasama namin. You indwell each one of us. At kayo rin po ang tatak. At kayo po ang tunay na garantiya na sa tamang panahon, matatanggap namin ang buong kaligtasan na inyo pong ipinangako. Salamat sa mga biyayang ito at pagpapalang ito. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.